Ethan, I'm so sorry, hindi ko alam kung anong nangyari, hindi ko rin alam na may pakay pala siyang ganoon. I'm sorry, makinig ka naman sakin. Kumunat ang noo ko sa sinasabi ni Ate Zenny. Nandito siya sa bahay namin ngayon, at sinusundan si Ethan na mabilis na naglalakad papunta sa second floor ng bahay. Ethan, tawag pa ni Ate Zenny. Kakapasok ko lang sa loob, at ito agad ang nadatnan ko. Ano bang nangyayari? Kakauwi ko lang galing sa hospital, kaya wala akong clue kung ano man ang pinag-uusapan nila. Nakontak ko na si Doc Amy, at ang kailangan ko na lang gawin ay mapapayag si Ethan na magpakonsulta muli siya sa iba pang OB-GYN. Kung ayaw niya kasi, ay wala ring saysay ang pag-contact ko kay Miss Amy. Hinawakan ko ang tiyan ko, habang pinapanood si Ate Zenny na tinatawag ang asawa ko. Malalaking hakbang ang ginawa ni Ethan, ngunit nang tinawag ko siya ay natigil siya, at mabilis na pumunta sa kinatatayuan ko, nilagpasan lang ang kanyang kapatid. Love, sambit niya at mahigpit akong niyakap. Kumunat lalo ang noo ko, at humiwalay sa kanya dahil naiipit ang tiyan ko. Sandali nga, ano bang nangyayari? Napalingon ako kay Ate Zenny na nag-iwas naman ng tingin sa aming dalawa. Ask Zenny. I can't answer that. Lumingon ako kay Ate Zenny na lumapit naman sa aming dalawa. Alea, remember the doctor I recommended to your husband? Yung nagsabi na hindi siya pwedeng magkaanak kasi infertile siya. Tumango ako at ipinagpatuloy naman ni Ate Zenny ang kanyang sinasabi. That's not true, Ethan can't produce a baby at niloko lang siya nung inirekomenda kong doktor sa kanya. I don't know why she did it, at hindi ko talaga alam. Magaling siyang doktor pero hindi ko alam kung bakit niya ito nagawa. Shock covered my whole body. Totoo ba to? Ibig sabihin, hindi talaga baog si Ethan, at tatanggapin niya na ang baby namin. Hindi ko mapigilan ang mga ngiti na gustong kumawala sa labi ko. But, why are you saying sorry to Ethan? Napayuko si Ate Zenny, because I was the one who recommended Miranda. And I know Ethan is mad, I just know. Hinawakan ko ang kamay ni Ethan at lumingon siya sa akin. Nginitian ko siya at kinausap gamit ang aking mga mata. We'll talk later when Ate Zenny is gone. I frowned. Paano naman si Doc Jaime Villanueva? Hindi naman yun inirekomenda ni Ate Zenny kay Ethan. How about Dr. Villanueva? Did you recommended it also, ate? Tanong ko. She shook her head saying no. Kumunat ang noo niya at tumingin kay Ethan, who's Dr. Villanueva? Tanong niya pa. Ethan sighed. Miranda recommended him to me. Nanlaki ang mga mata ko. Ibig sabihin, pinlano na talaga ito ni Miranda at nung Jaime Villanueva. But why? Anong dahilan para gawin nila ito? Wait, nagpakonsulte ka na ba ulit sa ibang doktor, Ethan? How did you know about this? Umiling si Ethan at nagsalita naman si Ate Zenny. She told us that she heard Miranda talking about Ethan with her co-doctor in the hospital. Pumunta ako doon para sana bisitahin siya, kasi matagal na rin naman kaming hindi nagkita. Ligo bago pa ako makapasok sa opisina niya, I heard her talking to someone, kaya hindi muna ako tumuloy. Tapos iyon ang narinig ko. She faked the documents she gave to you and your not infertile brother. Hindi ka baog at anak mo talaga iyang dinadala ni Alea. Pinigilan ko ang pagngiti ko. I wonder how did Ate Zenny find out about this problem? Siguro ay sinabi sa kanya ni Ethan, dahil siya nga yung nagrekomenda kay Miranda sa asawa ko. I'm sorry for causing you so much trouble, Alea, yumuko si Ate Zenny. Nilingon ko si Ethan at tumingin din siya sa akin. I just go upstairs, bulong niya at hinalikan ang temple ko. Tumango ako at lumapit kay Ate Zenny. Ate, maupo muna tayo. Umupo kami sa couch at saka ako nagsimulang magsalita. Ate, you don't need to be sorry. Ang dapat na humingi ng tawad dito ay si Miranda at Jaime. Pero Ate Zenny, I hope that what you heard is true. Nahihirapan na kasi ako sa sitwasyon namin ni Ethan ngayon. Yes, Alea, I'm very sure of what heard. I'm really sorry for what happened. I smiled saying it's okay. Alam ba ito ng mga magulang mo? Tanong niya. Umiling ako. As much as possible, ayaw kong malaman nila ito, dahil siguradong paghihiwalayin nila kaming dalawa ni Ethan. And I don't want that to happen.
Ayokong gumit na sila sa problema naming mag-asawa. You don't have intentions to tell them. None at all, Ate Zenny. Sasabihin ko sa kanila ito pag maayos na kami, sagot ko. I understand. Ako lang din ang nakakaalam nito. Walang alam sila mommy and daddy, dahil paniguradong gigit na sila sa problema nyo ni Ethan. I smiled and nodded. Yes, thank you for keeping it to yourself. Ate Zenny hugged me and say sorry for the nth time. Ako naman ay todo sabi na hindi niya kailangang mag-sorry, dahil hindi niya naman kasalanan ang nangyari. Nagpaalam na sa akin si Ate Zenny, na aalis na raw muna siya, dahil hinihintay na siya ng asawa niya. Tumango ako at hinatid siya sa labas. Pakisabi na lang kay Ethan na umalis na ako. Thank you Alea, she smiled. Tumango ako at pinanood ang kotse niya na makaalis, bago ako pumasok sa loob. Umakyat ako sa taas at pumasok sa kwarto namin ni Ethan. Kasalukuyan siyang nakahiga sa kama, at ako naman ay dumiretso sa walk-in closet para magpalit ng damit. Dinner, tanong ko kay Ethan. Nang hindi siya sumagot ay lumabas na ako sa walk-in closet, at tinignan kung anong ginagawa niya. Nakapikit na siya at malalim ang buntong hininga. Nakabukas ang isang butones ng kanyang puting polo, at mukhang pagod na pagod ngayong araw. I sighed. Bumaba na lamang ako para makapaghanda ng hapunan namin. Habang pababa ng hagdan ay hindi ko mapigil ang ngumiti. I can't contain my feelings, and I am very happy because of this good news. Sana nga lang ay tama ang mga narinig ni Ate Zenny. But I knew Ethan better. Alam kong hindi naman talaga siya infertile, may pakay lang talaga ang Miranda at Jaime na iyon kay Ethan, mukhang balak yata kaming sirain dalawa. Binuksan ko ang aming ref at nakita ko na walang matinong lulutuin, kaya naman kailangan ko pang mag-grocery. Umakyat ako muli sa aming kwarto, at ganun pa rin ang itsura ni Ethan. Kinuha ko ang akin sling bag, at kumuha ng sticky note at ballpen. I'm going out to buy groceries. I love you. I'll be back soon, Alea. Idinikit ko iyon sa salamin upang makita niya kaagad. Nang makarating sa grocery, ay dumiretso ako kaagad sa meat section. I plan to cook fried chicken and pork chop for this evening. Bumili na rin ako ng ibang makakain namin ni Ethan for the whole week. Habang kumukuha ng low-fat milk, ay may tumawag sa akin, and it's Krista. I rolled my eyes. Bakit ko pa siya nakita rito? Of all people, bakit siya pa talaga? You're here, Doc. How's your husband? I mentally cursed at her. Why is she asking about my husband? He's fine, Krista. You do not need to worry about him, because you're not his friend nor his family. So, don't waste your time asking. I smiled innocently. Her grip on her purse tightened. Alam kong naiinis na siya and that is my purpose. To annoy her. Magsasalita pa sana siya, ngunit tumunog ang cellphone niya, kaya hindi niya na nagawang makabawi. Umalis na ako sa harapan niya, habang may kinakausap siya sa phone. Hello Miranda. I stopped on my track. Did I just hear it right? Ang pangalan ng kausap niya ay Miranda. Pinakinggan ko pa ang pag-uusap nila bago ako umalis. Hindi pa rin kasi siya umaalis sa kinatatayuan niya. Where are you? You're with Jaime? No. Kayo ha, palagi na kayong magkasama niyan. Yes, I'm at the grocery. Napalingon ako sa kanya, at nakitang nakatingin na pala siya sakin. Tinarayan niya muna ako bago naglakad paalis. Naglakad na rin ako habang iniisip ang mga nangyari kanina. What is the connection of Miranda and Jaime with Olivia? Who are they? Tinapos ko kaagad ang pagbili ng mga kakailanganin sa bahay, para makauwi na. Hindi ako mapakali. I don't know if I should tell this to Ethan, siguro ay hindi na lang muna. I need to gather more evidences, bago ko sabihin sa kanya ang mga hinala ko. Noong my husband, hindi yun maniniwala sa akin, kapag wala akong matibay na pruweba. Professor naman siya pero kung makaasta ay parang attorney. Nang makarating ako sa bahay, ay naroon si Ethan sa tapat ng pintuan, at palakad-lakad habang hawak ang kanyang cellphone. I called him to help me carry the grocery bags. Bakit hindi mo ako ginising? He asked. I'm sorry, ayokong istorbohin ka. Tumango siya at hinalikan ang noo ko, bago kami pumasok sa loob ng bahay.
Tinulungan niya na rin akong magluto ng hapunan naming dalawa. Hindi pa naman gaanong malaki ang tiyan ko, kaya okay lang na magtrabaho pa ako. Hindi rin naman sensitive ang pagbubuntis ko. I kept quiet about what happened in the grocery store. Hindi ko muna sasabihin sa kanya ito. I want to be 100% sure before I tell him this. Hindi na rin namin napag-usapan ang nangyari kanina sa kanilang dalawa ni Ate Zenny. I don't want us to fight just because I intrigued with them. Alam kong masama ang loob niya kay Ate Zenny pero wala siyang dapat ikagalit dito. Wala rin namang alam si Ate Zenny sa nangyari, at nakatulong pa nga ang kapatid niya, dahil nalaman talaga namin ang totoo. I just need to have proofs and we're okay. Habang kumakain kami ay nakatitig lang si Ethan sa akin, at wala ata siyang balak kumain. Ethan stopped staring. Eat. I told him. He smiled and nodded. Wala siyang sinabi na kahit ano, at nagpatuloy na sa pagkain, ngunit pasulyap-sulyap pa rin sa akin. Nang matapos kami kumain ay saka lang siya nagsalita. Rest. I will wash the dishes. Just rest, sambit niya. I smiled and kissed his cheeks. I love him. I love you, hinalikan niya ang labi ko. I smiled again. I think we're now okay. Thank you for telling us the truth, Ate Zenny. Siguro ay bukas ko na lang itatanong kay Ethan, kung kailangan pa ba niyang magpa-consulte kay Doc Amy o hindi na. Nakausap ko na kasi si Doc, at tumawag na lang daw ako ulit kung magpapa-appoint na raw ba kaming mag-asawa. I told her thank you and bid goodbye before ending the call. Hindi na ako nagpasama kila Leslie at Marga noong araw na yun, dahil gabi na nang matapos kami sa kwentuhan namin. Hinintay kong matapos si Ethan dito sa couch, at hindi muna ako umakyat sa taas. I turned on the television to watch but I drifted to sleep. Nagising na lamang ako na nasa kama na ako, at nakahiga sa braso ni Ethan habang nakayakap ang isang kamay niya sa akin. I love you so much. Please don't leave me, bulong ko. Nagulat ako nang umiling siya. Is he awake? I won't leave you, sagot niya sa sinabi ko. I frowned. Nananaginip ata siya at akala niya ay panaginip pa rin ang sinabi ko. I silently laughed. Thank you. Pumikit na ako para makatulog na ulit. Kinaumagahan ay hinatid ako ni Ethan sa trabaho. Hanggang sa aking klinik ay nakasunod siya sa akin. Ngayon na lang ulit ito nangyari. I am so happy. Nang buksan ko ang klinik ay naroon na si Zara. Nagulat siya nang makita si Ethan na nasa likod ko ngunit napangiti rin. You can go now, I'm safe here. I joke. Tumungo si Ethan at lumapit sa akin para halikan ang noo ko. Be careful. Take care of yourself and the baby. Tumungo ako. Sa susunod, masasabi mo rin ang our baby Ethan. I promised that. Hinawakan ko ang tiyan ko dahil tumutunog ito. Nagugutom ata ang anak ko. Nagulat kaming dalawa ni Zara nang bumalik si Ethan na may dalang pagkain. I know you're hungry. Eat this. I'm going. Umalis siya agad. Okay. Mukhang aloof pa siya sa akin and it's very awkward. Okay na kayo, Doc Alea? Tanong ni Zara. Bakas ang kasiyahan sa tanong niya. I shrugged. I don't know Zara, but I hope so. Tumungo siya at ngumiti. Hindi na siya ulit nagtanong ng kung ano paman. Nang magpasado 12:00 na, ay lumabas ako para kumain sa cafeteria. Ngunit napahinto ako sa paglalakad nang makita si Krista na kausap si Jaime sa telepono. How did I know? I heard her saying Jaime, while laughing. Kahapon, si Miranda tapos ngayon, si Jaime naman. Is Miranda and Jaime she knows is the same Miranda and Jaime I know? I need to find it out. What is her connection with these two doctors? Bago pa ako makita ni Krista na nakatingin sa kanya, ay dumiretso na ako sa cafeteria para makabili ng makakain. Ano kayang relasyon niya sa Jaime at Miranda na iyon? Pero ang tanong ko talaga ay yung kilala niya bang Miranda at Jaime ay yung obigayni na pinagkonsultahan ni Ethan. At ang mga taong nagsabing infertile ang asawa ko. I think I need to make a plan, kung paano ko aalamin kung sino ang Jaime at Miranda na iyon. Sa cafeteria na rin ako kumain ng lunch, habang iniisip kung paano ko malalaman ang gusto kong malaman. Hindi ko naman pwedeng tanungin si Krista, dahil siguradong maghihinala siya.
Hindi rin naman kami close para tanungin siya, tungkol sa mga kaibigan niyang iyon. I sighed. Ipapahinga ko na lang muna ang isip ko, pag-uwi na lang sa bahay saka ko iisipin ang magiging plano ko, para alamin kung sino mang Jaime at Miranda ang tinutukoy ni Krista. Hindi ko rin ito pwedeng sabihin kay Ethan, dahil hindi niya pa naman alam. Ayoko ring sabihin dahil gusto kong malaman ko muna ang lahat, bago ako magsalita sa kanya. Ang mahalaga ay maayos na kaming dalawa ngayon, dahil nalaman na namin ang totoo. Nang makauwi ako sa bahay ay kakauwi lang din ni Ethan galing sa Burlington. Nakita ko kasing kakapasok niya lang sa loob ng bahay namin. "How's your day?" Bungad niya sa akin. I smiled. Ayos lang naman, pero kaunti lang yung nagpa-check up na mga bata sa akin ngayon. Tumango siya at sabay na kaming umakyat sa kwarto namin para makapagbihis na. Bago kami bumaba upang kumain ng hapunan, ay tinanong ko na siya ng dapat kong tanungin kahapon pa. "Do you think we still need to go to Doc De La Rosa? The OB-GYN that is recommended by Doc Cascarde?" Tanong ko. "Yes. For clarifications at para makasigurado na rin tayo." Tumango ako at sabay kaming bumaba para makakain na. The day ended peacefully. Hindi kami nag-away at wala ring bad news na dumating kay Ethan o sa akin. Wala ring good news. Kinabukasan, Linggo ng umaga, pumunta kami kay Doc Amy De La Rosa para magpakonsulta. I am sure that this is the last time Ethan will consult an OB-GYN, dahil alam na rin naman namin ang totoo, ang gusto lang namin ay makasigurado. "Good morning po, Doc," sambit ko nang makapasok kami sa klinik ni Doc Amy. "Good morning, Mrs. Murphy." Bumaba ang tingin niya sa tiyan ko. Panipik. "Oh, you're pregnant?" Tanong niya at saka ngumiti. Bumaba rin ang tingin ko sa aking tiyan, at saka tumango sa kanya. Dama ko ang tingin niya sa aking asawa na katabi ko at nginitian ito. Tumango naman si Ethan sa kanya. Kinausap niya muna kami ng kaunti bago nag-proceed sa check-up niya kay Ethan. Pagkatapos ng pagsasagawa ay ipinaliwanag niya sa amin, na hindi talaga infertile si Ethan. "You're a healthy male, Mr. Murphy. Here's your result," sambit ni Doc Amy. I can't help but to give a wide smile. Ngayong iba ang resulta kaysa sa dalawang doktor na pinagkonsultahan ni Ethan, ay alam kong tama nga si Ate Zenny. I think Jaime and Miranda were trying to sabotage us. Thank you, Doc. Nagpakonsulta na kasi itong asawa ko sa ibang doktor, parehas na sinabing infertile. Ang lumabas na resulta sa kanya. What? She laughed. Hindi ko alam kung sinong tama sa amin, pero I'm sure that's your real result. Your wife is pregnant and that's the proof. Ngumiti siya. Tumango ako at ngumiti. I know, nandito na nga yung proof na hindi siya infertile, pero noong una ay ayaw pa niyang maniwala. Pero ngayong iba ang naging resulta kay Doc Amy, at yung mga sinabi ni Ate Zenny kahapon, alam kong maniniwala na siya na anak niya nga ito. I know also that Ethan has a doubt about those two doctors, because he knows that I can't cheat on him. Ako nga yung patay na patay sa kanya dati, di ba? Kaya paanong manlalalaki ako? Nagpasalamat kaming dalawa ni Ethan kay Doc Amy bago umalis sa klinik niya. Habang nagpapaliwanag si Doc, ay walang sinasabi si Ethan na kahit ano, hindi siya nagsalita sa buong oras na nandoon kami sa loob ng klinik ni Doc De La Rosa. I wonder why. Nang makaalis na kami sa hospital at nasa kotse na, ay tinanong ko na siya kung may problema ba. You're too silent. May problema ba, love? Tanong ko. Umiling siya at tinignan ako. Ngumiti siya ng kaunti at hinawakan ko naman ang braso niyang nakahawak sa manibela, at dahan-dahan itong hinaplos. Let's eat lunch first before we go home. Tumango ako. Pumasok kami sa loob ng isang fast food chain, ako kasi ang pumili ng kakainan namin. Kung si Ethan lang ang masusunod, ay mas gusto niya sa restaurant kaysa sa fast food chain. Hanap ako ng table, sabi ko. Tumango siya at pumila na sa counter para maka-order. Habang hinihintay si Ethan, ay naalala ko na naman si Krista, at ang tungkol sa Miranda at Jaime na iyon. I need to find out sooner what I really want to know. Hindi ako pwedeng magbagal-bagal dahil dapat kong malaman kung bakit ba nagawa iyon noong Miranda at Jaime. I smiled. Alam ko na ang gagawin ko. Bukas na bukas ay isasagawa ko na agad ang naisip kong plano.
Here's our food, si Ethan na may dalang tray na may laman na mga pagkain namin. May kasunod pa siyang crew, at inilapag din ang mga dala nito sa table namin. Order complete, sir, sambit ng crew at umalis na. Nagsimula na kaming kumain. Tahimik lang kami buong oras na kumakain kami, nang magsalita si Ethan. Miranda is coming over her, sambit niya. Napatingin ako sa kanya, ngunit hindi naman siya nakatingin sa akin. Patuloy pa rin siyang kumakain. Nilingon ko ang kaliwa ko, at nakitang papalapit nga ang Miranda na sinasabi ni Ethan. How did I know? Nakatingin kasi siya kay Ethan at malaki ang ngiti. Hindi ko pa naman nakikita itong si Miranda, kaya hindi ko alam, pero sigurado akong siya ito nang makalapit siya sa asawa ko, at magsalita siya. Nice to see you here, Mr. Murphy. Masayang bati niya. Tipid na ngumiti si Ethan, ngunit mababakasan ng galit ang kanyang mga mata. I got nervous. Alam kong nagpipigil lang si Ethan, at gustong-gusto na niyang komprontahin itong si Miranda. How's it going? Do you still drink your meds? Tanong muli ni Miranda nang hindi sumagot si Ethan. Ayokong makitang rude si Ethan sa iba, but this is the first time I like how rude Ethan is. Nanggagalaiti rin ako at gustong-gusto ko ng sabunutan si Miranda. Saka ano raw? Meds. What is she saying? Pinapainom niya ng gamot ang asawa ko. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng to. Still fine, Miranda, si Ethan at lumingon sa akin. By the way, this is my wife Alea Murphy. I smiled nang lumingon sa akin si Miranda, napaka-plastic na ng ginagawa namin ni Ethan. Mas lalo pa akong napangiti nang bumaba ang tingin niya sa tiyan ko, at unti-unting nawala ang ngiti niya. Oh, pleased to meet you, you're pregnant. Tanong niya. Kumunot ang noo ko, bakit siya nauuto? Kinakabahan siguro siya na baka mabisto siya sa lahat ng kalokohang ginawa niya sa amin. I smirked at the back of my mind. Yes, 2 months pregnant, Doc Miranda. I answered. Paano niya nalamang buntis ako maliit pa naman ang tiyan ko? Tumango siya at pinilit na ngumiti. Halatang halata na siya, pero hindi namin siya bibistuhin sa ngayon. Oh, I got to go na. Nice meeting you here, Mr. and Mrs. Murphy. Nang makaalis siya ay parehas kaming natawa ni Ethan. Siguro ay parehas lang kami nang naisip. Love, did you see her face? She got pale when you told her you're pregnant, natatawang sambit ni Ethan. I shrugged then laughed. Oo nga siguradong kinakabahan na iyon ngayon. Wrong move yung pagpunta niya sa table natin. Yeah, she got it bad. She might be dying because of nervousness. Tumango-tango pa si Ethan, para suportahan ang sagot niya. Pagkatapos naming kumain, ay naglibot muna kami sa mall bago umuwi. Nang nasa sasakyan na kami, ay doon na kami nakapag-usap ng maayos. Alea, I'm sorry for hurting you, sambit niya habang tumatakbo pa ang sasakyan namin. Napalingon ako sa kanya, why is he saying sorry for hurting me? You don't have to be sorry, love. It's not your intention to hurt me, right? I understand, nadala ka lang ng galit mo, mahinang sagot ko sa kanya. Yes, I'm sorry for that too. I'm also mad at myself because I thought can't give you a happy family. I smiled at hinawakan ang mga kamay niya. Ethan, may anak man tayo o wala, masaya pa rin ako. You are my family. Hininto niya ang sasakyan. Nagtaka ako dahil wala pa naman kami sa bahay. Nang lumingon ako sa kanya, ay namumula na ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. You're teary-eyed, na-touch ka ba sa sinabi ko? I joked. Umiling siya at kinabig ako papalapit sa kanya upang mahalikan. Ipinagdikit niya ang mga noo namin pagkatapos. I smiled seeing his smile. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinakasalan ko, sambit niya at muli akong hinalikan. Kinabukasan, kasama ko si Marga papunta sa klinik ni Doc Miranda. Wala si Leslie dahil may inaasikaso pa siya sa trabaho niya, kaya si Marga lang ang kasama ko. Wait for me at the coffee shop, okay? Ako na baalang makipag-usap sa Miranda na iyon. I'll try my best para mabisto siya, si Marga. Tumango ako at naghiwalay na kami. Ako sa coffee shop, habang siya naman ay sa klinik ni Miranda. Makalipas ang 1 oras, pumasok si Marga sa coffee shop, at malungkot akong tinignan.
Mukhang wala siyang nasagap na impormasyon sa Miranda na iyon. Nag-iingat siya sa lahat ng mga sinasabi niya, hindi ako makakuha ng tiyempo para makapagtanong sa kanya. Tumango na lamang ako. I'm sorry Alea, sambit pa ni Marga. Umiling ako, okay lang Marga, ano ka ba? Mahuhuli ko rin yang Miranda na yan, gigil na sambit ko. Nang muli kong tignan si Marga, ay nanlalaki na ang mga mata niya. Marga, bakit parang nakakita ka ng multo riyan? Tanong ko. Miranda is here, wear your cap. Tatayo ako para umorder kunwari, tapos uupo ako sa ibang table. Tumango ako sa sinabi ni Marga. Nakayuko lang ako habang hawak-hawak ang cellphone. Naramdaman kong may umupo sa kabilang table malapit sa akin, at may kausap sa telepono. Alam kong si Miranda iyon, nakatalikod lang siya sa akin, at nakatalikod din ako sa kanya. Magkatalikuran ang pwesto namin. I got to eavesdrop. Who is she talking to? I'm nervous, Chris. Si Miranda. I ready my sound recorder to record her conversation. Baka sakaling may masagap na impormasyon at mahuli na siya. Hindi mo sinabing buntis ang asawa niya. I smirked. I'm 100% sure who's she talking about. Tahimik pa rin akong nakikinig, habang pinapanood si Marga na umupo sa kabilang table. What? That is really your plan? To ruin their marriage. Bakit ba kasi gustong-gusto mo yung Ethan Murphy na yun? Wake up. May asawa na siya. Medyo napalakas na ang pagkakasabi ni Miranda noon. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikipag-usap niya, habang ako ay nakikinig din kasabay ng pag-record ko sa kanyang conversation. I don't know why I agreed to do this. Isang malaking kalokohan to Chris. Kapag ako napahamak sa ginagawa kong pagtulong sa iyo, pati ang lisensya ko bilang doktor ay mawawala. I smirked. Buti alam mo, makahanap lang ako ng tiyempo para komprontahin ang Miranda na ito, ay babuhusan ko talaga siya ng mainit na tsokolate na order ko. Sige na, sige na. I'll hang up. Yes. I'll be careful, don't worry. Okay bye. Take care also. Ini-stop ko na ang recorder nang tumigil na rin si Miranda magsalita, mukhang tapos na ang usapan nila ng Chris na yon. Who's Chris, though? May bago na naman bang haadlang sa relasyon namin ng asawa ko? But before that, it's time to cut that Miranda, time to shine, Alea Murphy. I told myself.